Pangkat ikalimang kambal patinig. Ano ang kambal patinig? Ang kambal patinig ay dumudula sa monosilabikong salita na nagsisimula sa pagbigkas ng isang pantinig, kumikilos patungo sa posisyon ng isang pangpantinig, at malimit na sinusulat sa pamamagitan ng dalawang titik na kumakatawan sa simula at sa dulo ng pagdulas. Ang mga salitang may kambal patinig ay ang mga salitang naglalaman ng pagkasunod na pantinig. Narito ang ilang halimbawa. Buo, sa ganap na tonong walang pagtungo. Pwede, maaari, kwento, pagsasalaysay, tago-taguan, laro ng mga bata, siga, palabas sa kalsada, soya-soya, nauumay o nagugutom, gwapo, pogi o gwapo, balo, ang asawa ng namatay, linya, guhit o daluyan, golay, prutas at iba pang halamang kahoy na itinatanim para sa pagkain. Ang mga kambal patinig o magkasunod na pantinig ay ang karaniwang ginagamit sa mga salita upang ipakita ang pagbuo ng tunog. Narito ang ilang halimbawa kung paano ito ginamit. Pronunasyon. Ang mga kambal patinig ay nagpapahayag ng wastong pagbigkas ng mga salitang halimbawa, gwapo, guwapo, balo, balo. Pagsulat ng mga halamang gamot. Sa larangan ng herbalismo o pagsulat ng pangalan ng mga halamang gamot, mahalaga ang wastong pagsunod-sunod ng mga kambal patinig. Halimbawa, soya-soya, soya-soya. Mga pabaybay na pampamagat. Sa pagsusulat ng mga pabaybay na pampamagat, ang mga kambal patinig ay nagbibigay ng tamang pagbigkas at oras na hahawakan ng titik. Halimbawa, kwento ni Juan. Komunikasyon. Sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, ang wastong paggamit ng mga kambal patinig ay nagbibigay linaw sa pahayag o mensahe. Halimbawa, pwede, pwede, gulay, gulay. Sa ganitong paraan, ang mga kambal patinig ay naglalarawan ng tamang pagtutok at pagbigkas ng mga salita sa wikang Pilipino.